Narito ang pinakahuling ulat panahon para sa araw na ito, Miyerkules, ika-29 ng Oktubre taong 2025. Bagamat may bagyong Mino monitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Sa kanlurang bahagi ng ating bansa, pinalalakas ng hanging amihan at habagat ang hangin na may lakas na 55 km per hour at pagbugsong umaabot sa 65 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Bukod sa bagyo, ang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao ay naglaho na. Gayunpaman, mayroon tayong ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa Visayas at Mindanao. Asahan ng maulap na papawirin na may pag-ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi kung kailan mas malakas ang epekto ng ITCZ. Patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging easterlies at amihan na nakaapekto sa Luzon. Sa Batanes at Babuyan Group of Islands, asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at madaling araw sa Bicol Region, Aurora, at Quezon Province. Pinaghahanda ang buong Luzon sa epekto ng thunderstorm. Ang temperatura sa Legazpi ay 26 hanggang 31 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 29 degrees Celsius, Metro Manila 24 hanggang 30 degrees Celsius, Baguio 17 hanggang 24 degrees Celsius, Lawag 25 hanggang 32 degrees Celsius, at Tugigaraw 24 hanggang 31 degrees C. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, dahil sa ITCZ, makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pag-ulan, lalo na sa hapon, gabi, at madaling araw. Ang temperatura sa Iloilo ay 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 32 degrees Celsius, at Tacloban 25 hanggang 30 degrees C. Sa Palawan, asahan ng bahagyang maulap na papawirin at biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ang temperatura sa Puerto Princesa ay 24 hanggang 30 degrees Celsius at sa Kalayaan Islands 25 hanggang 29 degrees C. Sa Mindanao, dahil sa ITCZ, makakaranas ng maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, ARMM, Northern Mindanao, at Caraga. Sa Davao Region, magiging fair weather ang panahon. Ang temperatura sa Davao ay 24 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 hanggang 32 degrees Celsius, at Zamboanga 24 hanggang 31 degrees C. May gale warning sa Batanes at Babuyan Group of Islands kung saan inaasahan ng mataas na pag-alon na aabot sa 2.8 hanggang 4.5 metro. Sa nalalabing seaboard, magiging light to moderate ang pag-alon. Iyan ang pinakahuling ulat panahon para sa araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat at God bless. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Para sa inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang Saturday. Crucial po or importante yung Saturday dahil marami po sa ating mga kababayan ay uuwi ng kanilang mga probinsya dahil sa undas. Dito po sa Metro Manila ay magiging maulap. Ibig sabihin ay mataas yung tsansa ng pag-ulan simula Thursday hanggang Saturday. Ganon din naman dito sa Legazpi. Yung in-explain natin kanina na characteristic nung ITCZ, yung updraft na binanggit natin na movement ng hangin from surface to upper part ng atmosphere, isa po yun sa ingredient na kailangan ng isang low pressure area para mag-form siya. At the more na mas mabilis yung movement ng hangin na yun, the more na tumataas din yung tsansa na magkaroon ng circulation. Kaya po, by Thursday, ay may nakikita din tayo na associated dito sa ITCZ. Nakapaloob sa ITCZ na may magfo-form din na low pressure area na magsisimula sa Eastern Visayas at makaka-apekto din sa southern part at even until do sa ilang bahagi ng Central Luzon ay magiging maulap at makaka-apekto itong low pressure area na nakikita natin by Thursday and Friday. Kaya sa Legazpi at dito naman din sa Metro Manila ay magiging maulap. Also, mahalaga din po na ma-inform natin yung ating mga kababayan sa northeastern part naman ng Luzon dahil posible na magkaroon tayo ng shear line. So yun naman yung salubungan ng hangin na associated sa northeasterly winds. Yung northeast monsoon natin, yung malamig na hangin na galing sa northeastern part ng ating bansa.
Plus, yung easterlies, kapag nagsalubong naman po yun, ay magkakaroon din ng kaulapan. Kaya gusto po natin paalalahanan din na sa mga susunod na araw, Thursday to Saturday, ay posible rin na tumaas yung tsansa ng mga pag-ulan natin, lalo na sa Cagayan Valley region. Dito naman sa Baguio, ay mananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mas mababa yung tsansa ng pag-ulan dito sa Baguio as compared dito sa Bicol region at ganoon din naman dito sa Metro Manila at sa northeastern part ng Luzon. Dito naman sa Kabisayaan, sa buong Visayas po ay magiging maulap dahil dun sa nakikita natin na low pressure area na magpo-form simula Thursday hanggang Saturday. Even by Wednesday night ay nakikita din natin na magkakaroon na rin ng ilang mga lugar sa Visayas na lalo na sa eastern part na magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya heads up po sa ating mga kababayan lalo na sa uwi ng kanilang mga probinsya, huwag nating kalimutan na magdala ng payong. At by Saturday or sa undas naman po, yung payong ay magagamit din natin kapag may mataas yung sikat ng araw, ay protection sa araw. At kapag hapon naman, ay mataas yung chance ng mga localized thunderstorm, magpoprotekta naman ito sa atin para sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan. Dito naman sa Mindanao, dito sa Metro Davao, ganoon din dito sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga din, from Thursday to Friday ay magiging maulap. Pero dahil yung low pressure area na ating nakikita ay mag-move pa westward sa ating analysis, ay magpapatuloy na magiging maulap dito sa Zamboanga hanggang sa Saturday, hanggang sa November 1. Pero dito sa Metro Davao at ganoon din sa Cagayan de Oro City ay mas bababa na yung tsansa ng pag-ulan by November 1. Also, may mga balita po o kumakalat sa ating mga social media na meron daw pong super typhoon na makakaapekto sa mainly sa Visayas or sa malaking bahagi ng ating bansa at gusto po natin na linawin yung impormasyon na ito. Dito sa ating TC threat potential, ito pong TC threat potential natin, dyan po natin, yan yung impormasyon na gusto natin ibigay sa ating mga kababayan. Kung may potential ba, mayroon bang posibilidad na may mamuong bagyo sa susunod na 2 linggo? Dito po sa ating TC threat potential, ito po yung low pressure area na ating minonitor nung na nag-dissipate na kaninang alas 8, na nag-merge na or posibleng yung nakikita natin ngayon na circulation, yung binanggit ko kanina na circulation bandang Vietnam. And then meron pong pangalawa. Itong pangalawa na to ay medium chance din. Ito po yung posible na nakikita natin na nag-associated dun sa binabanggit nila na super typhoon. Na kung saan ay ito ay dadaan dito sa Visayas. Pero gusto po nating linawin na hindi pa natin masasabi sa kasalukuyan kung ito ba talaga ay magiging super typhoon at yung mga detalye kung saan siya pupunta ay hindi pa rin po natin mababanggit sa kasalukuyan dahil mataas pa po yung uncertainty. Yes, nakikita po natin din yan at namomonitor din natin sa iba't ibang atmospheric models or yung tinatawag natin numerical models na ginagamit dito sa Pag-asa, pero hindi po ibig sabihin na yun na talaga yung mangyayari. Kaya ang gusto po natin banggitin ay hindi pa po 100% na magiging super typhoon ito at hindi pa natin masasabi yung mga detalye. Pero ang gusto natin sabihin ay sisiguraduhin po ng DOST Pag-asa na mai-inform natin yung ating mga kababayan once na nakita na natin yung development nito nga nakikita nating bagyo na ito. Also, alam po natin yung Philippine Area of Responsibility, itong PAR. Meron po tayong mas malaking version yan. Ito naman po yung TCAD. At kapag nandito po yung bagyo or anumang atmospheric like tropical cyclone o mga bagyo nga po, ay nagbibigay tayo ng tropical cyclone advisory. At ito po ang goal po nito ay para ma-inform yung ating mga kababayan. At kapag naman po wala o lagpas pa dito, nandito naman siya, meron pa po tayong pangatlong mas malaki pa sa PAR. Ito naman po yung Tropical Cyclone Information Domain natin. So pag nakita po natin dyan na posible na o nakikita na natin yung development ng bagyo na yan, within dun sa Tropical Cyclone Information Domain natin, ay i-inform po natin yung ating mga kababayan. Kaya makasisiguro po tayo na magiging inform tayo dahil magbibigay po ng updates and issuance and warnings at i-emphasize po natin yung mga dapat i-emphasize para manatili tayo na updated at informed at mapaghandaan natin. Kaya po may malalaki tayong domain dyan para ma-inform tayo at mapaghandaan natin. Kahit paulit-ulit po tayo, gusto natin linawin at sabihin sa ating mga kababayan na huwag po tayo mag-alala, ma-update po tayo at sasabihin po ng Pag-asa yung mahalagang impormasyon para makapaghanda po tayo. So ilan pa po bang bagyo yung inaasahan natin bago matapos yung 2025? 2 hanggang 5 bagyo pa po. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:29 PM at muling sisikat ng 5:51 ng umaga.